linggong ilaga mo, mauna pang lalambot ang drum kaysa balat nila. Ganon po kakapal ang pagmumukha nitong mga magnanakaw at abusadong mga politiko na kinokonsinti ni Ginoong Marcos. There will be 47,000, no? Hindi niya ma-pronounce eh. Nag-stutter na siya, no? Baka palubog na, no? Pababa na ang AMATS. Alam niyo yung AMATS, no? Kung babalik rin mo, tama, no? Pababa na siguro, hindi niya na ma-pronounce sa mga words. Sabi niya, sa babayaran ng health. Hindi ko alam saan po ang address ng health. Brother Bitobin, babayaran daw ng health. Yung mga walang hiya na politiko po, ang biro-biroan nga niyan sa mga tambay-tambayan na nakukuha ni Ka Eric sa kapal ng kanilang pagmumukha sa pagkawalang hiya at pagkamagnanakaw. Ang mga politiko na yan, nakaalipuris ni Martin Romualdez at ni Marcos, kapag hiniwa mo ng blade ang kanilang mukha, no? Yung kanilang balat sa mukha, pag hiniwa mo ng blade, for example, sabi ng mga tambay, ay sa Lunes mo hihiwain, Biyernes pa po ang pagdugo. Matapos po ang isang araw na lumipas sa pagkakaroon ng State of Lying Address o SOLA. SOLA, kasula-sulasok na mga pahayag ni Ginoong Marcos Jr. Kamusta ang ating mga kababayan? Kamusta po ang ating mga sambayan ng Pilipino sa angmang bahagi ng mundo, sa angmang panig ng Pilipinas? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Ma'am Narina Marin, first honor. And then si Rosette Caraos from Maryland and Felicidad Miliare. Ka Eric, kumusta? Good evening, Ka Eric. Sabi ni Nasi Taborete from Alberta, Canada, and Faraza Tavi, and Violet Periwinkle. Thank you, Violet. And of course, maliban kay Nasi, si Raymark Abansado. Good evening po, Ka Eric, sa ating mga kapatiran dyan sa Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ng ating tunay na makabayan at nagmamahal sa sangkatauhan at sambayan ng Pilipino na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang kapatiran sa Kingdom of Jesus Christ Ministry all over the US, sa Estados Unidos. Si Violet Periwinkle, O'Neil Nel, Ray Santos. Hello, Ka Eric, mag-ingat po kayo lagi. Thank you, Ray. Marisa Manalo, good day, Ka Eric, pa-shout out naman. Watching here from Singapore. Si Ray Santos, nandyan na. Si O'Neil Neal from Hong Kong. And Cyrus Pamunag, good morning from Montalban, Rizal ba ito? Wait lang ha, hindi ko pa. Montalban, Rizal. Yan na ngayon ang Rodriguez Rizal. Nor Ligan, good morning, Ka Eric. Ganon din si Jipoy Rosalada. Mayad na aga, sir. Patrick Bulado, state of no achievement. I like that, Patrick. Imbes na state of lying address, tawagin na lang natin na state of no achievement. Peter Tabora Iwayan. Hello, Ka Eric, do ko maintindihan ang SONA bakit nagpalakpakan ang mga Congress nang sinabi ni BBM na palpak ang flood control at mahiya naman kayo dapat sa sarili nyo. Yan po ang mga kababayan, mga minamahal kong sambayan ng Pilipino, yung mga walang hiya na politiko po, ang biro-biroan nga niyan sa mga tambay-tambayan na nakukuha ni Ka Eric sa kapal ng kanilang pagmumukha sa pagkawalang hiya at pagkamagnanakaw. Ang mga politiko na yan, nakaalipuris ni Martin Romualdez at ni Marcos, kapag hiniwa mo ng blade ang kanilang mukha, no? Yung kanilang balat sa mukha, pag hiniwa mo ng blade, for example, sabi ng mga tambay, ay sa Lunes mo hihiwain, Biyernes pa po ang pagdugo. Ganon kakapal. Peter Tabora Iwayan, Oliver Maygay, Ferrares, maayong aga, Ka Eric, Alante, week leader BBM, Marlon Tanyo, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ka, Brother Marlon Tanyo. Ulitin ko nagtatanong po yung mga kababayan natin,
bakit daw nagpapalakpakan pa sila? Parang mechanical ba? Parang robotic reaction ng mga kawatan at mga buaya na politiko habang nagtatalumpati ng kasinungalingan si Marcos na boss nila. Aba, nang sinabi ni Marcos doon sa mga nagnanakaw at pinagkakakitaan ang mga proyekto ng gobyerno katulad ng flood control project, mahiya naman kayo. Pumalakpak. Pagpalakpak nila, talagang alam mo na hindi nakikinig ng tama sapagkat sila na ang tinutukoy ni Marcos, pumalakpak pa, no? Yung isa na sa tabi pa niya, no? Yung kapal ng muka ni Martin Romualdez, kung ang kanyang mga aliporis ni Tambaloslos, kapag hiniwa mo ng blade ang pagmumuka, ang balat sa muka ng Lunes, ay Biyernes pa magdurugo, si Martin Romualdez sa kakapala ng muka po niya ni Tambaloslos, pag hiniwa mo ng blade ang kanyang mukha, for example, ang balat sa kanyang mukha, sabi ng mga tambay, hindi lang po sa Biyernes pa magdurugo, kung Lunes mo po hiniwa, aba sa katapusan ng buwan pa, maglalabas ang dugo. Ganon po kakapal ang pagmumuka nitong mga kawatan at buwitri at buaya na mga magnanakaw na politiko na pumapalakpak doon sa State of No Achievement talk ni Marcos kahapon, no? Sabi ng ating isang netizen ni Cyrus Pamunag, talaga po, trabaho ka Eric, mga palakpak boys. Opo, palakpak boys ang tawag sa kanila. Palakpak boys and girls. May isa pang biro tungkol dyan, sa pagkamakapal ng pagmumuka nila, ng apog nila sa kapagkawalang hiya, itong mga magnanakaw na politiko at mga abusado sa poder at pondo. Mga kababayan, Sir Eric, 7 NPA ang namatay sa encounter versus government troops. Pag-uusapan po natin yan, no? Maya-maya lang ang headline na yan kasi sinasabi ni Marcos, wala na daw mga gerilya, mga gurilya na lang. Kasi kasama na nila ang mga gerilya na naging gurilya na sa loob ng Kongreso, no? Itong mga natitira, dalawa pa yatang natira, no? Si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers at itong si Rene Kurukukok, no? Ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Dalawa pa. At kung ang boto na nakuha po ng Duterte Youth Party ay mapupunta sa Gabriela NPA Lover and NPA Recruiter Party List, uupo po si Sara Ilago na NPA Recruiter din. So tatlo pa rin po ang makukuha nito, mga dating gerilya sila daw, ngayon ay mga gorilya sa Kongreso kasama na ni Tambaloslos. No? Isa pang biro tungkol sa kanila, bago natin pag-usapan itong nangyari na mga inkwentro, no, sa Bicol region. Kapag ilaga mo ba, ipasok daw sa drama, itong mga politiko na mga magnanakaw ng kaban ng bayan at naglulustay sa pundo ng mamamayan at abuso sa poder at kapangyarihan, sa kapal ng pagmumuka at balat nila, kapag ilagay po sila sa drama, yung drum na nilalagyan ng tubig, yung drum na lata, kapag nilaga daw yan sila, aba, kahit 2 linggong ilaga mo, mauna pang lalambot ang drum kaysa balat nila. Ganon po kakapal ang pagmumukha nitong mga magnanakaw at abusadong mga politiko na kinukonsinti ni Ginoong Marcos. Kaya walang saysay at walang katuturan po ang kanyang gimmick-gimmickan na mahiya naman kayo sa sarili nyo. Sapagkat siya din po ay dapat mahiya sa sarili niya. Kinukonsinti niya ang lahat po ng ito kung wala siyang pakinabang at hindi po sila nakakakuha ng partida sa mga pangungurakot na ito, hindi dapat pinatigil po niya. For 2023 and 2024 and hanggang 2025 po, ang mga flood control projects ay umabot na po sa 2 trillion pesos. Kasi 2023 and 2024 General Appropriations Act, 1.2 trillion na ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, ang hindi may paliwanag na flood control projects. At karamihan nito kinukontrata ng mga kongresista na sila din po ang nagtatakda ng appropriations, mga kababayan. Ngayon, kung isasama natin itong sindikato budget na GAA 2025 or the General Appropriations Act of 2025, hindi po bababa sa mga 700 billion din po ang pumasok na mga proyekto sa maanomalya at dinadaya at ninanakaw na mga pundo sa flood control projects. So kaya kung itotal po natin ang 3 taon na umupo si Marcos, 2023 lang, 2024, 2025, 3 taon ito,
na mga budget cycle po, umaabot sa 2 trilyon pesos. 2 trillion pesos po ang budget na kabuuang napunta sa flood control project na puno at bakbak ng anomalya. At ito po ay pugad ng pagnanakaw ng mga pondo. So walang saysay at walang katuturan po ang binabanggit ni Marcos na mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Because when you are lacking of moral authority or moral ascendancy, nobody will respect you. Sasabihin ng mga kasama niya, mga buhaya at buwetre na nakikinig sa kanyang talumpati ng State of No Achievement kahapon, pareho lang tayo. Mahiya ka din sa sarili mo. Ibig sabihin po, pare-pareho silang nagnanakaw at pare-pareho silang nakikinabang sa pagnanakawan at pandarambong at pangungulimbat nila sa kaban ng bayan. Kasi kung hindi kinukulimbat at hindi ninanakaw at pinapartida at kinakatay ang pundo sa flood control project, hindi dapat may control ang mga flood. Ang problema, walang control ang flood, pero flooded ang bulsa nila. Flooded ang bulsa nila, mga kababayan. Kasama na dyan sila Marcos at mga alipores niya, sila Boy Tambaluslos ng pera ng kaban ng bayan. Because under the Marcos government and Romualdez government, what comes out as an outstanding and undeniable na nangyari sa ilalim ng kanilang administrasyon is the monumental restoration of corruption and plunder. Pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan, paglulustay sa pundo ng mamamayan, at ang pag-abuso sa kapangyarihan ay lahat ng ito nanumbalik po sa loob lamang ng 3 taon ni Marcos at ni Romualdez na paghahari-harian sa ating bansa. Kaya, wala siyang maipakitang achievement sa mga flood control. Kasi nga, walang control pero may flood. At ang flooded po ay ang kanilang bulsa. You cannot consent and become complicit and as if you have no action to take sa isang bagay na alam mong mali, ninanakaw at kinukulimbat, dinudurubo ng mga politikong ito, nakaanib sa puwersa ninyo ng pinsan mong si Tambaluslos. If you are not benefiting from it, then you can do it. Na kaya mong ipatigil, kaya mong birahin, kaya mo silang bigwasan. Pero kung ikaw ay kasabwat at bahagi ka sa ganyang kalakaran at ikaw ay nakikinabang sa partida, you can only good for your own words. Diskarte-bulok lang ang kaya mong gawin. Wala kang magagawa. Dapat ngayong araw na ito, nagpalabas na siya ng order. Walang mga kongresista o sino mang senador at bahagi ng kongreso ang papayagan na mangungontrata at gagamit ng pundo in the disguise of flood control project. Dapat sinabi niya na ngayon yan, nagpalabas na siya dapat ng executive order on the no intervention and no participation of any members of Congress, senador man siya o kongresista, at dapat simulan na ng ombudsman ang investigation sapagkat wala na po, nilusaw na ni Marcos sa unang araw pa lang niya ang Presidential Anti-Graft Committee na noon po ay ginagamit ni Pangulong Duterte yan para habulin po ang mga magnanakaw, ill-gotten wealth, at lahat po ng mga unexplained wealth at mga abusado sa pundo at lustay sa kaban ng bayan. Hinahabol po yan dati in parallel support to the efforts of the Ombudsman. Sa ilalim ni Marcos Jr. po, isang araw pa lang siyang nakaupo, inuna niya kaagad na lusawin itong Presidential Anti-Corruption Committee na pinamumunuan po ni Ginoong Greco Belhica. So alam na natin kung ano ang uri ng direksyon na tatahakin niya. Ibig sabihin po, papabalikin niya, palalawakin niya at palalalimin ni Marcos Jr. at of course ng kanyang pinsan, kasabwat pang asawa ni Marcos na si Lisa Araneta, ang muling paglakas at panunumbalik ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan, which true enough, may iba-ibang forma lang na dinadaanan kung paano darambungin at kulimbatin at durubuhin ang kaban ng bayan. Number 1 ay ang pork barrel na ibinalik in the guise of congressional initiated cash allocation support para daw sa mga proyekto. Pinalagan po ito ni Vice President Sara Duterte nung ito po ay ginamit nila na parking agency ng humigit kumulang 19 billion pesos para daw sa mga classroom and mga infrastructure projects na ang magbe-benefit daw ay Department of Education. Pero hindi po magtatakda ng proyekto ang department itself under the Secretary, then concurrent Secretary of DepEd,
Sara Duterte. So pumalag si Sara Duterte. Sabi niya, hindi pwede yan na magpapasok kayo ng 24 billion pesos. Ang 19 billion ay kukubrahin nyo at ipapatupad nyo according to your own design and decision kung saang mga paaralan at anong paaralan at saang mga lugar ilalagak ang pondo. Alam naman natin yan ay palusot lang ni Martin Romualdez at ni Saldico. No? Tinukoy sila dyan ni Vice President Sara Duterte. Last year yata yun, bago po tumiwalag si Vice President Sara Duterte sa naghihingalo noon na alyansang politikal sa pagitan po ng Duterte at Marcos factions. Ngayon, maliban po sa Congressional Initiated Cash Allocation, which is actually a pork barrel, ngayong taon sa General Appropriations Act of 2025 o Budget Sindikato ng 2025, 470 billion pesos po ang ipinasok na pork barrel nila Martin Romualdez at may ilang senador na nakikinabang dito. Kaya nga dapat maimbestigahan ito. Yan ay isang muka ng pagnanakaw, ang paggamit ng pork barrel sapagkat hindi po yan nakaprogram sa NEP. Ano po ang NEP? Ang NEP po ay National Expenditures Plan. Yan po ay ginagawa ng Executive Department at doon ini-incorporate na rin po ang iba't ibang mga budget proposal at upang isumiti sa Congress by virtue of the constitutional duty of Congress, sila po ang magre-review at mag-approve into becoming a law na pipirmahan ng Presidente to become a General Appropriations Act. Yan po ang buong proseso ng budget. Subalit pagdating po sa Kongreso, kahit hindi na-include sa NEP itong ayuda there, ayuda here, na mga hundreds of billions din po yan, which is another form ng pandaraya sa budget, ay nagkakaroon po ng tinatawag na Congressional Initiated Cash Allocation. Ito po ay pork barrel nila Martin Tambaloslos at mga aliporis nila na mga kongresista at ginagamit ito sa panunuhol. Kagaya ng ginawa nila sa panunuhol upang magpapirma ng 215 signatories ng mga kongresistang buaya at sakim sa pundo at mga proyekto na nanggagaling naman sa kaban ng bayan. Yan pong purpose kung bakit may mga nakaparking na pork barrel sa DepEd, sa Department of Public Works and Highways, and among other agencies. So isang mukha po yan ng pandaraya sa budget. Ang ikalawang mukha po nito ay ang mga ayuda. Ang mga ayuda po na convertible to cash. Ito po'y pinalagan din ng maraming kongresista, kagaya po ni Congressman Toby Chanco, ni Congressman Pulong Duterte, ni Congressman Ungab, at mga ilan pang mga matitino pa ng mga kongresista, and even si Senator Amy Marcos and Senator Bato de la Rosa. Pumalag po dito at si Robin Padilla. Bakit tayo mag-aayuda? Pagdating ng totoong kalamidad at totoong krisis, wala na tayong iaayuda. Kagaya ng nangyari po ang sunod-sunod na mga pagbaha at mga malalakas na mga serye ng pag-ulan, kung kaya nagkaroon ng affectation sa more than 10 million Filipinos. In Luzon area alone and in Metro Manila, mahigit 3 milyon po ng mga Pilipino ang apektado ng pagbabaha sa loob po na nakaraang linggo, subalit wala kang makikitang substantial relief and calamity support assistance na maibibigay ang DSWD sapagkat nandun na po ang pondo na punta sa ayuda here, ayuda there, na political corruption and political bribery fund yan nila Marcos at Romualdez na pinapayagan ni Marcos. Di po ba? So yan po talaga ang klaro, mga kababayan. So dalawang mukha na yun ng pandaraya at pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Pork barrel na itinatago at pinaparking sa mga government agencies na mga proyekto daw na magpapatupad Kongreso sila Martin Romualdez at kanilang mga alipores without passing through the proposed budget design or budget program ng tinatawag na NEP, National Expenditures Plan. Okay. Pangalawa po ay ang mukha ng ayuda there, ayuda here, na isa din pong pagnanakaw yan na convertible to cash. At nakita naman po natin na walang idinulot na mabuti, walang pang matagalang epektong positibo, Brother Beethoven Crasco, itong ayuda here at ayuda there ni Martin Romualdez. Sinasanay lang ang mga tao na maging tamad, maging pulubi at maging palimos. No? Hindi po binubuo ang kapasidad ng taong bayan na manindigan sa sariling kakayanan nila upang maayos at umayos ang buhay nila. So sila po ay pinamudmuran lamang nitong artificial na ayuda na ang purpose po talaga is pamimili ng loyalty in preparation sa pagkakandidato ni Martin Tambaloslos sa 2028 at mga diskarte nila.
So yan pong ikalawang mukha ng pandaraya at ang pagpapalusot ay ang mga ayuda. Ang pangatlo po na pinaglulusotan ng pondo kung bakit po humigit kumulang taon-taon mahigit 1 trilyon. Ulitin ko, 1 trilyon na pesos. So kung trilyon po yan, I think that's 12 zeros, no? Kung isusulat mong numero na yan, ano? So yung 1 trilyon mahigit po na mga pundo, karamihan din po yan nawawala at naaanod sa bulsa ng mga magnanakaw at durubo ng mga politikong kinukonsinti pareho ni Marcos at ni Martin Romualdez. Ito pong flood control project. That is one of the notorious and scandalous schemes na pinapasok po sa budget at upang kunwari may proyekto. At dapat po ang Commission on Audit ay magkaroon dito ng special audit focus. Nang sa ganun po ay hindi na mamamayani ang ganitong uri ng paglapastangan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. But Marcos Jr. is not serious at all to address itong pagkawala ng mga pundo sa pamamagitan po ng flood control projects na ninanakaw, dinadaya at pinapalusot. So tatlong mukha po ng pagnanakaw kung paano nawawala ang trilyones na pondo ng ating bansa, no? According to average and conservative estimate, we are losing around 20% of our budget to corruption and plunder. Ngunit walang nananagot, no? Itong lahat po ay mahirap gawin sa panahon po ng previous government ni Pangulong Rodrigo Duterte kasi may kalalagyan ka. Mapapahiya ka, makakasuhan ka, makukulong ka, sisipain ka sa iyong pwesto at ang malala pa ay baka ikamatay mo rin ang pagnanakaw mo sa kaban ng bayan. So there was really a serious effect of fear factor doon sa mga kawatan na politiko at mga opisyal ng gobyerno. But under the Marcos government, one thing is apparent and undeniable. There is or there was a total monumental restoration of corruption and plunder. Sa tatlong muka na pinayagan ni Marcos, hindi man lang niya ito binanggit sa kanyang state of no achievement kahapon. SONA is state of no achievement. Una, ang mga pinaparking na pork barrel at palusot na pondo by the hundreds of billions sa mga kaakibat na agencies of government na baliwala lang kay Marcos. Nakaparking sa DSWD, nakaparking sa DPWH, sa DepEd, o iba pang mga sangay ng ahensya ng gobyerno. Pangalawa po, itong ayuda here, ayuda there, na ginagamit sa convertible to cash. At ito po ay political corruption and political bribery na ginagamit sa pamimili ng artificial loyalty sa mga tao in preparation sa ambisyon ni Martin Romualdez. Ang pangatlong mukha po ay itong mga flood control na every time may baha ay nalulunod at inaanod po ang kunwari proyektong ito sapagkat hindi naman talaga flood control ang purpose nila kundi flooding. Flooding para sa bulsa nila para sila po ay maging bundak sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. That is the truth. At yan po ang hindi binanggit ni Marcos kahapon. Okay? So, malinaw din po, pangalawa, mahigit dyan sa mga binabanggit natin, ay banggitin natin ang pinagmamayabang niya. Libo-libong mga lupain na po ang napatubigan natin at marami pa ang susunod na patutubigan natin. Yun pala, ang tinutukoy niya, ang pagbaha. Hindi po ang tunay at totoong irrigation system. Alam po natin na ang industriya ng palay o ang pagtatanim at produksyon ng palay po is water intensive. Pag sinabi pong water intensive, ito po ay nangangailangan ng maraming patubig pero hindi baha, kundi irrigation system, controlled and managed. If there are around 1.8 million hectares, no, if there are around 1.8, no, 1.8 milyong hektarya po ang lupaing natatamnan ng palay sa ating bansa. Dati yan po ay mga umaabot sa mga 3.2 million hectares, no, ang rice land. Subalit ngayon mga nasa 1.8 million na lang ang hektaryang natatamnan ng palay sapagkat marami dyan po naging land conversion na. Kinonvert na sa subdivision. Alam nyo na po kung sino ang may pakana sa mga land conversion na yan. Sa bahay nyo, sagot ko, Camila Homes. Mga prime agricultural land po yan, irrigated and multiple production capacity, kinonvert po ng mga subdivision. Yan po naman ay totoo. Hindi naman po yan kwentong kutsero. Ano? Pero dito tayo sa binabanggit ni Marcos.
na sabi niya, libo-libong lupain na po ang napatubigan at marami pa ang susunod na patutubigan natin. Ang data po ng National Irrigation Authority, there are only around 28% po ang lupaing agrikultural na natatamnan ng palay ang may sistema ng irigasyon o nakakapagbenepisyo out of 1.8 million hectares. So kung kukunin mo ang almost 30% lang pala ang irrigated dyan, so that means 70% po ang walang irigasyon. Ang mga kulang-kulang po yan sa mga how much? O how many? O how wide? Siguro mga 750,000 hectares. 750,000 hectares ang walang patubig na mga lupaing tinatamnan ng palay. So ibig sabihin, insignificant po ang binabanggit ni Marcos sapagkat nagkakaroon lamang ng patubig po ang mga lupaing ito na binabanggit niya kapag umapaw po mga ilog at mga dam. Kaya bumabaha. But that is not an irrigation system that we are referring to. At marami po sa mga irrigation projects dito, may pumalag na mga congressman, no? Na sabi nila bakit may mga irrigation projects ang Department of Agriculture under sa kanila ang National Irrigation Authority, NIA, wala naman kaming nakikitang improvement. Lumang irigasyon pa rin nakikita namin. Pero may cleared na mga pondo na umaabot ng 100 million irrigation development. Saan ito? So hindi po ito katakataka. Hindi lang pala flood control project ang ninanakaw at ginagawa na agatasan ng mga ulupong at magnanakaw ng mga politikong kongresista karamihan na kontratista din. Pati pala ang irrigation projects. Madaling nakawin din po ito, no? Kagaya po ng usual na ginagawa ng Department of Agriculture noon, notorious yan sa panahon ni Noynoy Aquino at ni Gloria Macapagal Arroyo, itong farm to pocket roads. Dahil nga po malalayong lugar, liblib na, kunwari mag-allocate ang Department of Agriculture ng 300 million farm to market road, pero iilan lang po ang kinukontrata talaga. Mga 80% kinukurakot yan. At I know one contractor from Iloilo na namatay na at nagtatapon lang ng pera sa casino at pati mga police generals ay kanyang parang barkada niya lang at utusan dahil namumudmud ng pera. Contractor ito pero ang kinukontrata niya mga farm to pocket road. Okay? Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya pero ang kanyang initial ay N period then G golf G NG. So alam ko po ito na ang kanyang pinagkapirahan noon ay farm to pocket road. So ang farm to pocket road nanumbalik po ito sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Kaya po mayroon din palang irrigation to pocket. Kaya walang irigasyon pero may pera at may pundo na inilalagak. Yan po ang ibig sabihin natin na talagang walang alam. Talagang walang pakialam na, wala pang alam itong si Marcos ng situation on the ground, no? Malamang hindi nga niya ito alam na may farm to pocket road na sindikato na umiiral noon matagal na sa Department of Agriculture at yan po ay binasag ng panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil bistado po ang mga racket na ito ng farm to pocket road. Walang road pero may pocket. Parang flood control, may baha pero walang control. Ganon din po sa irrigation system. Kaya lumabas po nakatawa-tawa at naging hambog sa walang kadahilanan si Marcos sa kanyang pagmamayabang na libo-libo na po ang lupaing napatubigan. Yun pala, ang inabot ng tubig ay baha. Baha ang umabot sa mga taong bayan. Sapagkat out of 1.8 million hectares ng taniman ng palay sa buong Pilipinas, ay mga 750,000 hectares po ang walang irigasyon. Ibig sabihin, sahod ulan. At ang teknolohiya ay atrasado. Teknolohiya pa rin po ng araro at kalabaw, which was already invented in the time of Moses. Sa Old Testament pa po yun. Mantakin mo. Old Testament pa pala yun. Sa panahon po ng sibilisasyon, ay umuusbong pa lang po sa mga river area, river basins, no? Like sa Yangtze River, sa Tigris-Euphrates River, sa Nile River, no? Mga malalaking river system kung saan unang sumulpot po ang sibilisasyon ng tao mula po sa pagiging primitive communal at naging slavic society hanggang sa umabot po sa panahon ng feudal and
monarchy na nagkaroon na po ng agriculture system. So ang araro at kalabaw na sistema ng pagbubungkal ng lupa at pagtatanim, ginagamit po yan sa panahon ng Old Testament pa nila Moses, no? Pero subalit yan pa rin po ang kalakhan ng sistema ng pagsasaka sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas po ay nananatili na backward pre-industrial agrarian economy that is predominantly export-oriented, import-dependent. Tayo po ay atrasadong agrikultural na bansa, hindi makinasado. Wala tayong industriya at manufacturing sector na seryoso upang mag-provide ng development and economic boost and livelihood and jobs for the people. Kung kaya nag-export tayo ng pinya, abaka, saging, durian, kape at mga raw materials kasama po sa ini-export ng Pilipinas ay ang ating lakas pagawa, labor force. Kung kaya, nag-i-import naman tayo ng tinatawag na mga finished products, mga makinarias, traktora, machines, and even automobiles and cellphones and other consumers finished products, mga kababayan, na pumapasok sa Pilipinas. Kaya taon-taon po, mayroon tayong tinatawag na trade deficit. Kapag nagkaroon ka ng trade deficit, ang ibig sabihin yan, mas malaki po ang ating lugi sa pag-export kaysa pag-income mula sa import. Lalo na ngayon, na pumayag si Marcos, hindi niya sinabi 95% of products from the US will be zero tariff. Ang unang proposal nila ay 75% ni Marcos bago pumunta tumarap kay boss niya Donald Trump. Subalit ng binrabraso-braso na sila ni Donald Trump, pumayag si Marcos na 95% po ng mga imported na mga produkto mula sa Amerika na itatambak sa Pilipinas will be zero tariff. Samantalang tayo ay 19%. Pwede ba yon? Patas ba yon? Makatarungan ba yon? Hindi. Hindi po yan makatarungan. Delikado po yan sapagkat ang kapalit ng 19% mula sa 20% with 1% discount parang baratilyo sale ng sapatos at sandala. 1% okay na, no? Samantalang zero tariff, zero tariff, ang 95% ng lahat ng mga produkto na itatambak at ipapasok ng Amerika sa Pilipinas, walang taripa. So we gain nothing from that. Yeah, walang customs duties, walang tarif, walang buwis na ipapataw. Samantalang tayo, lahat ng produkto natin, 19% ang ipapataw na taripa ng Amerika. No, sabi po ng mga apologists ni Marcos at ni kagaya po nito ni ni Kapal-Apog, feeling analyst expert na si Richard Hidarian, ang tatamaan daw niyan ay mga American consumers. Mali. Ang tatamaan po niyan ay ang ating mga industriya ng saging, ng mangga, ng pinya, kape, at iba pang mga exports natin na ang mga manggagawa na nagtatrabaho dyan ay malamang sa malamang po marami ang mawawala ng trabaho dahil magiging less competitive po ang ating mga produktong may kaakibat din po na competitors mula sa bansang Mexico, sa bansang Thailand, sa bansang Indonesia, India, and even Pakistan. So ano pong mangyayari sa atin? Tayo po ay magiging tambakan ng zero tariff, no, na mga imported products na manggagaling sa Amerika. Luging-lugi po ang ating mga kababayan dyan. Sapagkat dapat may income tayo na manggagaling po dito sa export-import relationship natin at ating mga sinasabing partnership for economic and investment development kay Marcos at kay Donald Trump na pinasukan nila. Subalit hindi pala mangyayari yon. At ngayon nga lang pong lumalabas, according to inside information na nakuha ni Ka-Eric, 75% of the US products ang binabanggit ni Marcos na walang taripa. Hindi pumayag sila Donald Trump, umabot ng 95% na walang taripa, walang sisingiling buwis at anumang customs duties ang anumang produkto na manggagaling sa Amerika papasok sa Pilipinas. Bravo! Biglang naging sales agent ng Amerika si Marcos at the behest of the interest and welfare of the Filipino people. No, nakakapanlumo at nakakagalit po ang ganyang development. We will discuss that in the next Talakayang Bayan with Ka-Eric. Puntahan din po natin itong sinasabi niya. There will be 47,000, no? Hindi niya ma-pronounce eh. Nag-stutter na siya, no? Baka palubog na, no? Pababa na.
ang AMATS. Alam niyo yung AMATS, no? Kung babalik ta rin mo, tama, no? Pababa na siguro, hindi niya na ma-pronounce sa mga words. Sabi niya, sa babayaran ng health. Hindi ko alam saan po ang address ng health. Brother Bitobin, babayaran daw ng health. Mga kababayan, ang 47,000 na magiging charge doon sa mga critical and serious illness na sakali pong kayo ay tamaan ng mga sakit like dengue or the likes of it, no, leptospirosis maybe, or COVID-19 kung may COVID pa ng mga strain of virus, no. Pero katawa-tawa po ito sapagkat palubog po ang budget ng PhilHealth. Tinanggal at ninakaw nila, kinulimbat ang 60 billion pesos. Hindi pa nakontento sa savings na 60 billion pesos which was supposedly intended yan para sa pagpapalawak ng mga numero ng beneficiaries at ng mga sasakupin na mga sakit na pwedeng isubsidize for health insurance, no? Kung hindi po kinuha yung 60 billion pesos na yon. At hindi pa nakontento si Marcos sa health niya, ay tinanggalan nila ni Ralph Recto ng ginawa nilang zero budget ito. Whereas under the mandatory sin tax law ay dapat po pinupunduhan ito ng around mga 50 billion ba or 70 billion, makukuha ka ng porsyento dyan para sa PhilHealth. Hindi po ginawa yan nila Marcos. Bagkos ay tinanggalan pa ng budget ang PhilHealth sa 2022 nag-aa. So malinaw mga kababayan na kapag nagkasakit ka sa ilalim ng administrasyong Marcos at ikaw ay nasa mahirap na pamilya, talagang hell, impyerno ang mararanasan mo, no? Kaya nga health ang tawag niya sa bagong ahensya ng gobyerno. May dalawa na pong bagong ahensya ng gobyerno na binuo si Marcos. Siya lang po nakakaalam. Ang isa po, DepEd. Ito po daw pong mamamahala sa mga baha at iba pang mga infrastructure, no? Ulit-ulit po itong kumakalat sa video sa mga social media platforms, itong DepEd, no? Hindi ko alam saan ang opisina ng DepEd, no? At ang pangalawa, itong health. health. Ang dami, ingat ka po kalagi. So, ang dami na pong ahensya ng gobyerno. Dapat po ay i-check na ng COA kung magkanong budget ng health at ng DepEd na mga bagong ahensya na binuo ni Ginoong Marcos. Mga kababayan, nakakatuwa, no, na nakakainis. Sometimes when you have a very serious problem regarding society and when it involves the government itself, it pays for you sometimes to have a comedic relief. Yung tatawanan mo muna bago mo kukondinahin at pupunahin, no? Pero hindi nakakatawa at hindi nakakatuwa yung ginawang pa-boxing match ni General Diwata Torre, Chipipay pa yun, no? It was all about publicity. At hindi ko malaman bakit si Basti ay pumapatol dyan kay General Diwata Torre. Kasuhan mo na lang kasi, Mayor Basti Duterte, kaysa mag-elementary students pa kayo na, sige nga, pitikin mong ilong ko at pipitikin kong tainga mo at duduraan ko ang linya pag tumawid ang paa mo, suntukan tayo. My goodness. Parang mga bata po tayo niyan, ano? Hindi po sukatan sa pagkalalaki at tapang ang pagiging basagulero, mga kababayan, no? Ang sukatan ay paninindigan, gawa, at hindi po yung ngawa ng pagtatapang-tapangan. So si Torre, pinatulan niya po ito. At kaya nga nagkaroon siya ng publicity gimmick. Uhaw yan si Torre, uhaw yan sa publicity eh. Yung mga egoistic, no, yung talagang mataas ang ego at sa tingin nila po dapat bida sila palagi every hour of the day, yan po ang gagawin ni Torre. When you give him an opportunity na makapag-publicity gimmick siya, gagawin niya talaga yon. That's not the comedic relief na sinasabi ko po, no. The way we discuss things, ito po yung pag-ingest ng comedy. Alam mo, binabalikan natin ang DepEd at ang health ni Marcos. Hindi si Kay Eric makamubuon sa bahala na ang health na magbabayad ng inyong hell bill. To hell with you. Yun po ang ibig sabihin ni Marcos. So ang mga sinabi niya ay hindi tumutugma sa katotohanan.
alam mong scripted po at alam mo tanggalin mong script ni Marcos, ay hindi talaga niya maisasabi ang katotohanan sapagkat maliban sa wala siyang alam sa katotohanan at wala siyang kapasidad na alamin ito dahil wala siyang pakialam, ang importante naging presidente na siya muli, hindi natin kailangan na nandyan si Marcos for the people to understand kung ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Because we live the reality of life in the country every day. Hindi po ba? Tama? We live the life of reality every day. Alam natin po na lugmok ang agrikultura, gumagapang po ang kabuhayan at kahirapan na nararanasan po ng ating mga magsasaka, manggagawang bukid, mga magbubukid, mga mangingisda. At ito sila po ay pati na mga katutubong pamayanan. There is no hope of immediate relief of economic and social miseries na kanilang inaharap. Walang oportunidad na uunlad sila sapagkat wala din pong ginagawang matino ang gobyernong Marcos para palaguin, i-modernize, maging mechanized at magkaroon po ng seryosong investment of capital para mapalago at mapasigla ang agrikultura that will serve not only for production, sovereignty, and security of the country, but rather provide the mass or the base support for industrial and manufacturing development. Wala pong industriyang lalago at tutubo sa isang bansa kung hindi po niya pinapalago ang kanyang resources of raw materials, including agriculture. That is correct. So wala pong ganong programa si Marcos, no? We don't need him to tell us na tayo po ay atrasadong bansa. Agrarian, backward, pre-industrial economy that is mainly import-dependent, export-oriented, with permanent trade and budget deficit na lumulutang lamang tayo dahil tayo ay nangungutang taon-taon by the trillions of pesos at inaantay natin ang dugo at pawis na remittances ng mga overseas Filipino workers and expatriates amounting to almost 24% ng kabuuang budget and income nanggagaling po yan sa overseas Filipino workers. Mga 1.3 trillion pesos po yan. Kung kaya tayo nakakaahon pa kahit kukunti, palubog-lubog tayo pero nandyan po ang pangungutang kaliwat kanan at nandyan po ang remittances mula sa dugo at pawis na pinaghirapan ng ating milyong-milyong mga manggagawang Pilipino at mga kababayang Pilipino na namumuhay at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan pong dahilan kung bakit nakapag-survive pa rin tayo. So we don't need Marcos to tell us kung ano po ang hirap at sakripisyo ng mga manggagawa, ng mga maralitang tagalungsod, ng mga pobre at mahihirap na pamilyang Pilipino, sapagkat walang ibang ginawa ang gobyernong ito, kundi ang ibulid ang ating bansa sa marumi, magulo, na mga larong politika na ang tanging layunin ay manatili at magkontrol ng poder at kapangyarihan si Marcos at mga Romualdez. Mantakin mo, ginugroom na nila si Sandro Charis Marcos. No? Kasi kung itabi mo si Charis Pimpinko, na ngayon ay Jake Cyrus na, at si Sandro Marcos, walang pinagkaiba, no? Halos sila ay pinagbiyak na bunga. Kaya itong si Sandro Charis Marcos ay naging House Majority Floor Leader, no? Ito po ay mga pagpapakita na talagang ang mga Marcos ay para lamang sa poder at kapangyarihan, pondo at pera, hindi para sa taong bayan. And that is non-arguable. Tama po ba? Kaya dapat tayong matuto na kailangan nating mag-aral, kailangan nating palakasin ang ating level of discernment at pataasin ang ating kamulatang pangpolitika at panglipunan para po umabot tayo at tumulong tayo magpaliwanag doon sa mga kababayan nating nangangailangan po ng pagpapaliwanag at tamang impormasyon upang umangat din ang kanilang panglipunang kamalayan at ang kanilang pampolitikang kamulatan upang umabot tayo doon sa antas na pwede tayong kumilos, sama-samang pagkilos in a collective sovereign will of the people in a peaceful manner na ipapanawagan natin ang paglayas ni Marcos sa poder at kapangyarihan. Yan po ay dapat gawin ng taong bayan. We owe it to the people and we owe it to our country. Kaya po tayo hindi tumitigil sa ganitong talakayang bayan. Ayos? Hell, at dep, mabuhay! At bantayan po natin kasi nagsisimula na po ang maniobrahan doon sa mag-appeal daw o mag-file ng MR, motion for reconsideration, ang Kongreso para daw i-reverse ng Korte Suprema. Suntok po yun, ano?
malabo na po yon ang sinasabi nila na magkakaroon pa ng tinatawag na pagkakaroon ng panibagong desisyon ng Korte Suprema. Almost unanimous po yun, ano? Even si Justice Kagiwa, hindi po nagkaroon ng dissenting opinion. He just not enter the vote for that, no? Parang nag-abstain lang siya, pero he does not or he did not contradict the decision of 13-0, mga kababayan. Pangalawa, ganun din po dito sa usapin ng iba pang aspeto ng maniobra sa Senado. Babantayan natin ito. Kasi nagmamaniobra po yung bagong grupo ngayon na atat na mag-showdown sa impeachment trial. Si Mig Zubiri, si Loren Legarda, si Risa Hontiveros, si Ping Lacson at si Tito Soto. But Mig Zubiri was able to clench 19 votes, no, para manatili siya sa pagka Senate President, no. But Martin Romualdez is a sellout, no. Pera lang naman ang pinapatakbo dyan, hindi prinsipyo. But marami na rin po ang pumapalag kay Martin Romualdez, mga kababayan, no. Marami na rin po ang hindi nagugustuhan ang kanyang ginagawa. Like binatiko siya openly ng kanyang barkada dati na si Albi Benitez, na congressman ng Bacolod. Si Congressman Toby Chanco, pumalag. Sina Congressman Ungab, Congressman Paulo Duterte, at marami pang mga pumapalag po dito sa pagkabulok ng pamumuno at diskarte ng hari-harian ni Martin Romualdez at ng kanyang pamangkin na si Sandro Charis Marcos at pati ng asawa niya. Balik ulit sa Kongreso, nakita ko rin si Boy Calderong Canin, ex-NPA, at Boy Contempt nandun kahapon sa isang Flash News, no. Hindi ko alam kung umupo siya ulit sa pagka-party list kasi iba na ang umupo yata sa abang lingkod nila. But let's see, no, mga kababayan, bantayan po natin ito kasi malamang sa malamang po ay gagamitin pa rin nila ang tuwadcom at itong traidorcom para mangharas ng mga tao. Kapag nangyari po muli yan, yan na po ang for good, goodbye Philippines po si Ka Eric. Hindi ko po papayagan na hindi ako makakapagsalita at hindi makatarungan, ikukulong ako ng walang magagawa. Hindi ka makapagpiyansa, walang gagawin ng korte for several months like what happened to Colonel Grijaldo. No, siya po ay kinulong ng 6 na buwan, hindi nakapagpiyansa, he lost 6 months of his life, no? Hindi po tayo makapag-live at makapagtalakayang bayan doon. So pag nangyari po muli yon, talaga pong for good na. Hindi na po ako talaga magiging bahagi pa direkta ng lipunang Pilipino. I have to preserve myself na.